Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marahing aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City at sa 1197 DXFE Davao. At maging dito sa mga nasa Metro Manila at walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Atty. Jeremiah Belhita. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo po'y napakikinggan at napapanood rin sa amin pong mga social media platforms, Facebook, YouTube, ng 702 DZAS, FEBC Radio TV at syempre sa atin pong kapartner na GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si Absidy Ferrer. Of course, nariyan din si Ming Katiangco. Ang ating Frontex na sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calaya, Raymond Paner at ang mga kasama rin natin dyan sa Bukawi Transmitter site. At sa punto pong ito ay nais naman nating pasalamatan ng ating mga kaagapay na patuloy po nating mga kapartner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon ay patuloy nating naibabahagi ng 75 years na po. At tayo nag-celebrate ng ating 75th year dahil sa kabutihan ng ating Panginoon ay nababahagi pa rin natin ang mabuting balita po sa ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ministeryo po natin, ay maaari po kayo mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin ang amin pong website na donatenow.febc.ph. Yan pa ay one word, donatenow.febc.ph para naman sa iba pang mga detalye. Okay? So bago tayong magpatuloy, kami po ni Atty. Chona, sa aming diskusyon ay pagkaing pangkaisipan po muna. Ito po ay hango sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi ho, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya't kung meron po kayong komento, lalo na kung meron legal na katanungan, maaari niyo po yan padala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Ayan. So sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutungo na tayo kaagad sa ating unang segment, ang punto por punto. Panguna po tayo ng ating pinakamagaling na abogado na kasama dito sa Atty. Jeremiah Belhita. Kaya huwag kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating paboritong programang Pangbatas tuwing Sabado. Ako pa rin po si Atty. Jeremiah Belhita. Ito po ang Tabas ng Batas.
Ano naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez at narito na tayo sa ating unang segment, ang punto por punto, kung saan tayo tatalakay na naman ng isang napapanahon at very relevant na batas. Kaya wag na natin pagtagalin, no, Attorney Jeremiah. Ano ba tong batas na pag-uusapan natin at alam natin makakatulong sa ating mga listeners ngayong umaga? Ay, nako. Ito ay yung tinatawag na Republic Act 10909 o yung RA 10909 o yung tinatawag nila na No Shortchanging Act of 2016. Ibig sabihin, bawal magsukli ng kulang. Batas laban sa pagsusukli ng kulang. Yan. Sino ba ang mahilig ditong magnegosyo pero ayaw naman magbigay ng sukli, ano? Ang tamang sukli, oo. Minsan kinukulang sa barya, no? Yes. At sabi, di ba, minsan naka-experience ka ba no na ang binigay candy? Oo, totoo, no? Minsan candy kasi wala daw silang barya, so bibigyan ka ng candy. Magkano po yung candy po ninyo? 4, so bigyan ka. So, kulang ka ng 2 piso, sabihin nila 50 centimos yung so bigyan ka nila ng 4 na candy. No? Kaso lang pagka ganun pala, yung candy pala minsan, hindi naman pala yun ang tunay na value. Sabihin, nakakatipid sila, in short. Ano? Tama. So, dun sa... Anyway, so, kaya natin pag-uusapan ngayon itong No Shortchanging Act of 2016. Ano? So, ang sabi dito sa Section 2, ang Declaration of Policy daw, is that it is the policy of the state to protect the interest and to promote the general welfare of the consumer as well as establish standards of conduct for business and industry. No? So, big sabihin, ito ay hindi lamang doon sa maliliit na sari-sari store, pero doon mismo sa buong industriya na kung saan nagkakaroon ng palitan ng serbisyo, bayaran ng serbisyo at goods at suklian na tinatawag natin. Ano? At ito ay naglalayo na protektahan ang mga consumers natin laban sa mga mapanloko at mga unfair at mga unconscionable sales act and practices. Ano ba yung unconscionable? Ibig sabihin yung hindi mo nakatanggap-tanggap. No? Yung mahirap tanggapin kasi ito ay hindi patas. Ano? Kasi, di ba, attorney, no, kasi kung isipin mo nga naman, kung akala kasi natin parang kaunti lang naman yung diferensya noon, ano? Dahil maaring centavos lang, no? Pero kung ang daming mga mamimili at pinagsama-sama mo yung mga sentimos na yun, malaking halaga rin yan. Oo. Malaki yan. Kung marami kayong mga kliyente, no? Kung ikaw lang iisa ka na hindi ka binabalikan ng 10 piso, kung 1 milyon kayo na hindi binibigyan ng 10 piso, ay 10 milyon ho yan. So, kaya po ito ay naglalayon din ang batas na ito na magbigay po ng information at education sa mga tao, sa mga consumer, at magbigay din po ng karapatan at ng mga pamamaraan kung paano maaari kang magreklamo kung sakaling ikaw ay hindi suklian ng tama. At syempre, meron din karampatan ng mga penalties at parusa sa mga offenders. Ano? So kasama dito ang mga business establishment, lalong-lalo na, o ang mga tao o korporasyon na kasama na rin yung government-owned and controlled corporation. Na minsan nagtatransact din tayo sa kanila, no? Pag nagbabayad tayo, ay kasama sila dito dahil sila ay nagbibigay ng sukli. So, hindi lang pala ang mga pribado, pati pala ang mga government offices. Okay? So, ano ba ang mga actions na riniregulate at pinaparusahan dito sa batas na ito? No? So, ang sabi dito sa Section 4 ay, it shall be the duty of the business establishment to give the exact change to the customer without waiting for the consumer to ask for the same. Ibig sabihin, hindi na kailangan antayin ng business establishment na hingin mo yung sukli mo. Bago nila ibigay yung sukli, alam mo, attorney, kasi napatunayan pala sa ibang mga practices. For example, ikaw ay
hindi binabayaran agad ng sukli. Kung marami kayo, kung umaabot ng ilang linggo bago ibalik ang sukli ninyo ng malalaking establishmento, minsan nagagamit pa yung pera na yan para patubuin, para pagkakitaan, bago ibalik yung sukli. So for example, kung malaki silang korporasyon, sila yung mga nasa payment systems, o sila yung nagtatransact ng malalaki na mga marami, na mga kliyente, umaabot sa milyon na kliyente. Imagine niyo na lamang po kung ang mga sukli na tig-100 piso, tig-200 piso ay hindi ho na ibabalik agad. Nagagamit pa ho ito ng mga establishment para i-invest at pagkakitaan at patubuin bago ibalik ulit yung sukli sa inyo. So, kaya ho ito ay riniregulate. No? So, dapat agaran ng ibalik sa inyo ang sukli kahit hindi pa hinihingi. No? So, in general, ang sabi ho dito, ay ito pa ay bawal daw, unlawful for any business establishment to shortchange a consumer even if such change is only of a small amount. Yan. See? Linaw yan, ha? Ate mo naman, ate o kuya. Oo, para maliit 10 na centimos lang yan o 25 ba? Di ba? So, wala sa laki ho yan. Yes. Kaagapay, pero nandoon ho yan sa thought na sila ay binabalik nila ang hindi naman sa kanila. So, kaya ho, wala sa batas na ito ang magiging restriction sa isang business establishment to give a greater amount than the sufficient change. Ibig sabihin, wala ho kasi kaming 100 piso. Ibig sabihin, wala ho kaming 50 pesos. Na panukli, kaya baka pwedeng suklian na lang namin kayo ng 20. Sabi ho dito, hindi, pwede naman kayo magsukli ng mas malaki. So, pero wag daw yung kulang, ang sabi ho dito ng batas. No? So yung other prohibitions din dito sa batas na to ay pinagbabawal sa kahit anong business establishment na nagbebenta ng goods o nagbibigay ng serbisyo na magbigay ng sukli sa kahit anong form o kahit anong serbisyo man o goods na hindi namang pera. Ibig sabihin, ito yung sinasabi ni attorney kanina, sinasabi mo, no, attorney, na sinusuklian ka ng candy. Hindi na ho namin kayo susuklian, balik na lang namin kayo ng candy. Ngayon, kung malaki naman yung establishmento na yan, sir, hindi na ho namin kayo suklian. Kuwari, sila ay isang kasa, no, gumagawa ng suklian. Sabi siya, sir, hindi na lang namin kayo suklian. Gawin na lang namin, sir, change oil na lang namin kayo o gawin. Bawal ho pala yan, no? So, including non-availability of small bills or coin. Ibig sabihin, sir, wala kaming pamalit eh. Baka pwedeng na lang, sir, candy na lang o kaya pagkain na lang. Sabi, hindi daw po yan dahilan. Kinakailangan ay meron kang ready panukli. Ayan. So, isa pa, sinabi din dito, on the price tags naman, sabi, it shall also be the duty of business establishment to use price tags. At kung kinakailangan, na ang price tag na to ang mag-i-indicate ng eksaktong halaga per unit nung kanilang serbisyo, which already includes yung taxes applicable to the goods or services being offered. Ibig sabihin, kung naglagay sila like VAT, no? Oo, katulad ng value-added tax. Pag nakita ho dyan sa menu, umorder ho kayo ng pagkain, ay kinakailangan, kasama na ho yun, tax included na ho, VAT included. Hindi pwede sabihin na, bakit lumaki yata itong bill ko? Kanina alam ko 1,000 lang ang babayaran ko. Bakit ngayon merong 1,400? Alam mo, naka-encounter ako ng ganyan na hindi ko na ma-pinpoint kung saan. May dalawang prices. Parang bang isa with VAT, isa wala. Parang, ba't ganun pa? Di ba? Ilagay mo na yung, as required by law, no? Na meron ng VAT para yung consumer, yung mamimili. Alam na nila exactly kung ano yung halaga. Oo. Tama. Kaya nga sabi dito, attorney, ginagawa raw ito to avoid misleading the consumers as to the exact price that they have to pay para sa goods or sa serbisyo. At para makapaghanda din ang establishmento na makapagbigay ng eksaktong sukli o yung tao naman makapaghanda din ng alam niya kung magkano ang dapat isukli sa kanya. Kasi
minsan sinasabi, sir, kumpleto ho yan sukli kaya akala nyo lang kulang kasi sinama na ho namin yung VAT. Ay, kaya ho mas malaki. Ay, hindi ho pala. Mali ho pala yun. Bawal po, sabi sa batas. Ngayon, kung sakaling maka-encounter kayo ng ganito, saan kayo pwede mag-file ng inyong complaint? Yan. Ito po ay pwede kayo mag-file ng inyong written complaint sa DTI, sa Department of Trade and Industry, not later than 10 working days after mangyari ho sa inyo itong pangyayari na ito. Okay, sa DTI ho kayo magpa-file at meron ho silang proseso. Hindi ko na ho, iisa-isahin dahil medyo mahaba po yan. Ang tanong ho, ano ang penalty? Anong penalty? Yan. Ayan. Sa kada violation daw sa batas na ito na napatunayan sa DTI, ito ay ang punishable, no? Para sa unang offense, ang isang violator ay pagmumultahin ng 500 pesos o kaya naman 3% ng gross sales nung business establishment doon nung araw na nangyari yung violation na yun, kung ano man ang mas mataas. Ibig sabihin, babayad siya ng 500 pesos o kaya naman kung magkano ang kinita niya o magkano yung sales niya nung araw na yun, 3% daw nung sales nung araw na yan. Naku, kung ang sales pala nung araw na yan umabot sa 10,000, 3% ng 10,000. Magkakano ba 3% ng 10,000? Mahirap yata. I-compute 300 pesos. Ganun ba? So, Kaya po kami naglo. Ayaw na ano sabi ng numero. Pero kung mas malaki yun, kung 100,000 attorney ang kinita niya, mas malaki po yan sa 500, yan po ay aabot na po yan ng 3,000 pesos. Yun ho ang kanilang multa sa unang pagkakataon. Okay? Sa pangalawang pagkakataon na gawin ho nila yan at napatunayan, sila ho ay pagmumultahin ng 5,000 piso o kaya ng 5% noong gross sales sa araw na yun. Kung ano ang mas mataas. At kung pangatlo naman, 17%, 15,000 or 7%. At kung umabot po ng pang-apat, ay 25,000 na po at 10% ng gross. So, medyo mabigat pala, attorney, ang penalty niya. No? Hindi biro rin pala yan, ano? Oo. So, kaya ho, kung kayo ay maka-encounter ng ganitong klaseng mga practices, ay paalalahanan po ninyo. Ano po, bigay po sa inyo ang eksaktong sukli dahil bawal na po sa batas ang hindi pagbibigay ng sukli. At may karapatan din ho kayo na humingi ng tulong sa DTI kung kinakailangan. Okay? Yes. Yan po ang Republic Act 10909 o yung No Shortchanging Act of 2016. Napaka-practical, ano? At madalas hindi natin pinapansin, may batas pala patungkol roon. At yung mga lumalabag pala, no, ay meron palang karampatang parusa rin yan. Kaya alam nyo, importante ho talaga nakatutok kayo dito sa amin sa tabas ng batas para po naunawaan natin ng mga batas, ano, napaka-practical, napaka-relevant, ano, sa pang-araw-araw po nating buhay. Kaya nawa po ay nagkaroon kayo ngayong umaga ng ng karagdagang kaalaman, ano, matungkol yan sa ating pakikipag-transact, maging dyan sa palengke, no? Maging sa mga tindahan na ating pinupuntahan at binibilhan. Tama. Sabado pa naman ngayon. So, magagamit niyo po yan sa inyo pong paglabas. Market day yan eh. Okay, so, attorney, ngaya sa pagbabalik naman natin, ay abangan niyo naman ang ating akala at panukala segment para pag-usapan natin ang napapanahong mga panukala sa pamumuna ng ating pinakamamahal na Attorney Chona Cruz Gonzales. Kaya wag po kayong aalis, babalik po kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating napakagandang akala at panukala
pangungunahan ng ating pong mahusay na Attorney Chona. Attorney, ano bang ating Oo. pag-uusapang panukalang batas? Nako, bago tayo bumalik sa ere, pinag-uusapan na natin ito dahil napakahalaga, no? At marami ang makaka-relate dito. Ito yung may kinalaman pa rin sa mental health, ano? At kung papaanong ang ating kongreso ay tumatalakay, no? Nitong mga nakaraang linggo ng patungkol sa mental health concerns and issues ng ating mga estudyante, ng ating mga kabataan, paano ba ito i-address, lalo na sa basic education natin, ano, ay meron pang dapat din pagtuunan ng pansin pagdating sa mental health. At ito nga ay binibigyan pansin dito sa panukalang batas ng Senate Bill 2258. Ito is an act establishing programs and services for the support of the mental health and wellness of teachers naman. Ayan. So, alam mo, attorney, dun sa ating mga pakikipag-ugnayan ano, sa ating mga guro, mga guidance counselors, ano, na talagang nasa forefront, ano, na frontliners din sila dahil sila ang nagkakaroon ng pakikisalamuha sa ating mga estudyante, sa ating mga kabataan. Sila ang nakakapansin ano kung meron bang dinaramdam ang isang bata. Alam mo, ang dami-dami na nilang trabaho, no? Pagtuturo, meron din pagkalinga doon sa kanilang mga estudyante. Minsan may mga admin pang trabaho yan ano, sa eskwelahan, lalo yung mga principals natin. May problema rin sa bahay, may dala-dala ring, di ba, alalahanin sa pamilya. So, talagang dumating sa pagkakataon na habang tayo ay nagpapatupad ng mga programa para sa mga estudyante, may mga teacher talaga tayong nakausap at sabi, ma'am, sana kami rin po. Meron din kaming support na ganyan for mental health. Kaya di ba natutuwa tayo na, uy, meron na. May panukalang batas na patungkol rito, no? At ang explanatory note niya, nagsisimula ng ganito, no? Sabi niya, teachers have long been considered as heroes. Ayan. Because of their indispensable contribution to life. Heroes, oo. In fact, may Teacher's Day nga tayo, di ba? I'm sure ikaw, meron ka maiisip na teacher na tumatak talaga sa'yo, di ba? Naku, pinagtsagaan ako ng isang O teacher ko. yun. Naku, Di ba? napakalikot ko daw at napakabait. Pero sinagtsagaan ako ng isang teacher. Ayun nga, hindi ba, na nakikita nila yung potential natin, di ba, na para bang tayo, wala, laro lang, pero sila, pinagtutuunan nila tayo ng pansin, inaalalayan, sinusuportahan, di ba, pinapangaralan din, pero dito, no, may pagkilalang ganun sa kanila, no, at ang sabi, despite being considered as heroes, teachers can be victims too. Totoo naman yan. Kasi meron din namang mga nagtatanong sa atin, sa ating programa, ng mga guro, ano, may legal problem, or may na-encounter tayo sa ating larangan, ano, na meron silang mga problema na legal. So sabi, victims of trauma, mental and emotional fatigue. Ayan, totoo yan. They usually keep this to themselves. They may eventually have detrimental effect on their mental health. So, teachers' mental health may be impacted by a variety of variables, including heavy workload, long hours, large class sizes. Totoo rin yan. Kasi mula dito sa, di ba, private schools, maraming lumipat sa public schools, no? Yeah. So, isang factor din yan, dumami ang kanilang estudyante. These constant stresses might have an adverse effect on one's physical and emotional well-being. Additionally, there is lack of assistance from co-workers and support from the administration in recognizing the mental health of the teacher, which makes it even more difficult for them to seek help and ease their sufferings. Kasi nga lalo na, no, kung sila yung guidance counselor. Kasi yung teacher pala natin, minsan nagdo-double ano sila role ano as the guidance counselor din ano at syempre sila yung inaasahan na 'di ba na makikinig, na tatanggap ng mga 'di ba ng mga problemang maibabahagi ng mga estudyante. Pero sila, paano naman sila? Kanino naman sila pwedeng magsabi? Sino ang nag-guide, sino nagka-counsel kay guidance counselor? Oo. Hindi ba? So, kasi absorb siya ng lahat ng problema ng mga bata na lumalapit sa kanya o humaharap sa kanya. Pero siya, wala siyang outlet. Ano? Kaya
Sabi, this bill seeks to strengthen the promotion and delivery of mental health services for teachers. Kaya mga teachers, answer prayer ba yan? Ayan. So, this can Amen. be done by establishing programs and services that will promote the welfare and well-being of teachers. Siyempre, hindi naman natin kakalimutan ng ating mga guro talaga. No? Kaya ito ay mayroong a shorter title, The Teacher Mental Health and Wellness Act of 2023. So ito ang proposal, no? So ano ang magiging programs and services? Diyan tayo interesado. Ang sabi rito sa Section 3, the DepEd, in coordination with DOH and Philippine Mental Health Association, shall establish and promote the following programs and services. Number 1, regular mental health assessment of the teachers every school semester, conducted by a registered and licensed psychologist or related professionals. Kasi marami palang klase rin yan, no? Psychologist, tapos yung meron din tayong psychometricians, may mga psychological therapists. So iba-iba pala rin field yon. May taga-assess, diagnose, tapos meron namang mag-undertake ng therapy, pwede rin naman na may medicine silang tinitake. Ano? So marami palang components yan. So yun ang isang gustong i-provide. Ano? Pangalawa, regular counseling session. Yung sinasabi mo kanina, attorney, for teachers focusing on stress management, emotional stability, and coping mechanisms. Oo. Kasi alam mo, nakita natin ano, dito sa mga programa ng para sa mga kabataan sa mental health, binibigyan talaga sila ng pointers on how to cope dun sa mga nararanasan nila na mga pinagdadaanan nilang challenges sa buhay, kasi syempre napag-alaman natin na hindi naman yung yung academics ang masyado nagbibigay ng pressure din doon sa mga bata. Hindi lang 'yon, but it's one of those. But alam mo, ang isang pinaka nangungunang dahilan ng pagkakaroon ng mental health issues din ng mga bata. Hindi yung academics, hindi peer. Alam mo kung family. Family talaga. Kaya nagpapasalamat din tayo sa gawain maraming programa dito sa ating istasyon sa FEBC na yun ang kinikater para sa pamilya, na mapalakas yung pamilya at ang mga simbahan natin ay yan ang ginagawa at pinagtutuunan ng pansin kasi yun po ang number 1 na nagiging cause ng mental health concern sa mga kabataan at syempre mga guro na rin kasi di ba magulang yan nanay yan Yeah. Marami dyan, maaaring solo parent. So, mabigat yung... mga batang guro din. Yes, tama. Mga 20, early 20s, no? And yes. they're also suffering mga mental health issues nila. So, at tas dagdagan... Madagdagan rin sila ng mga second parent. Yes. yes. Kaya nadodoble rin yung Kaya kailangan daw itong regular counseling session and coping mechanism. Kasi I believe that the Lord has given us, di ba, ng kakayahan din naman ng harapin ang mga bagay na ito. Of course, katuwang natin talaga, Panginoon. Kasi alam mo, may mga pag-aaral din. Kino-compare nila na ang psychological intervention puro science-based lang. Walang faith-based na intervention. As against merong spiritual component. Mas effective yung spiritual. Oo, kailangan talaga, hindi talaga kompleto ang, yes. Sabi nga, yung ministration sa soul, yung mind, emotions, kailangan talaga, encouragement talaga. Yes. Kaya, magandang ito ay mabigyan din ng pansin dito sa mga programa na to. Tapos, stress reduction programs such as workshops, that teach mindfulness, meditation, relaxation techniques, time management. Alam mo, ito medyo, syempre, dito sa mga mindfulness and meditation, may naiisip tayong ibang, But, walang napakahalaga po kundi meditation on the Word of God. Yes. Ang maipasok dito. Kasi, iba ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kesa, di ba, sa mga, mga pag-aaral lamang o mga pagkaisipan lamang ng mga tao iba itong banal na kasulatan coming from the very mind of Christ. So yun ang dapat maipasok dito So meron ding access to peer support groups
and mentoring programs for teachers, Yeah. focusing on creating a safe space. Ano, familiar na tayo dyan, ano, safe space, ano, for expression and collaboration. Ibig sabihin, meron kayo na pagsasabihan na hindi po kayo imamarites, di ba? Yeah, oo. Tao ka Hindi ka, yes. mapagkakatiwalaan. Oo, that's You your can safe open up. space. Oo, that's Yes, your safe yes. space. Safe, yung person na yun is your safe space. Pwede mong sabihin yung problema mo sa kanya at alam mo na hindi kanya, di ba? Hindi kanya ibibitray or ano man, ano. So, meron din dapat daw na periodic seminars led by mental health professionals to raise awareness and improve understanding about mental health issues. At meron din dapat mental health and wellness liaisons to assist and connect teachers to mental health care providers as needed. So in case na meron din talagang problema, no, organically, no, do sa mental health no isang individual, pwede naman nating i-refer dapat daw sa talagang professional help na. So meron ganun dito. Tapos meron ding promote work-life balance. Uy, gusto natin to ha. Through the formation of interest-based clubs, sports competitions, and other recreational opportunities, and any other programs and services deemed necessary by DepEd and Philippine Mental Health Association. Importante yan, yung work-life balance na tinatawag. Kasi sabi nga, di ba, all work and no play makes blank, a dumb boy or a dumb girl, di ba? Yes. So, Yes. it's really gusto naman ng Panginoon, it's a balanced life for us, di ba, na at kaya nga may Sabbath tayo kaya nga meron tayong day of rest Yes. Yes. at Yes. hindi to to do some more work on a rest day, kundi let's take yung rest day, yung Sabbath natin very seriously kasi po meron pong value doon and wisdom kung Ang bakit. Panginoon nga natin, nagpahinga on the seventh day. Tapos tayo, Yes. ayaw natin minsan. Yes. Because it's also a time, di ba, to be reconnected with the Lord and, di ba, be with the family and Yes. enjoy the grace and the blessings of the Lord, di ba, na focus tayo doon. So, well, this is very good news for us. At sabi nga natin, ako mukhang ibang profession, mukhang hihingi na rin ito ng Baka pati mental. mga abogado, no? Oo rin. nga. Medyo So, malaki-laking mga burden ang kinakailangan. yes, oo nga. At ang iba Which pang is- mga profesyon. Oo, mga pastor. Yan. Oo. Ako, yung mga... Yes. Kaya dapat talaga ipanalangin natin ang bawat isa kasi minsan po nakikita natin, di ba, lalo yung mga pastor natin, malakas, di ba, na kasi kailangan nilang magpakita na malakas sila para sa atin. Pero panalangin po natin sila kasi syempre may pinagdadaanan din sila sa buhay. Let us support them. Let us uphold them in prayer. So yan po, ang isang panukalang batas na talagang welcome na welcome sa atin dito, ang Senate Bill 2258, the Teacher Mental Health and Wellness Act of 2023. Ayan. So tayo po magbe-break lang sandali, pero sa pagbabalik natin, doon na tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan bibigyan daanan natin ang mga legal na katanungan po ipinadala sa atin. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon, magbabalik agad ang inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto! Okay, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at narito na tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto para subukan po namin ni Attorney Shona na sagutin po ang inyo pong mga katanungan. Okay, Attorney? Oo, eto na ang ating unang listener na nagpadala ng kanyang katanungan. Pakinggan natin ang kanyang legal question. Hello po. Gusto ko lang pong humingi ng advice. May nabasa po kasi akong tungkol sa mana. Nag-iisa lang po akong anak. Matagal na pong patay ang papa ko, kung kaya't nag-asawa po ulit ang mama ko. Kasal po sila ng stepfather ko. May mga lupain po sanang ibinigay ang lolo at lola ko para kay mama. Kaso, ang ginawa po ni mama, direkta niyang ipinangalan sa akin, lalo na po yung mga declaration. Tanong ko po, wala po bang habol ang stepfather ko sa mga lupa na para sana ay kay mama na dinirekta niya sa pangalan ko? Maraming salamat po. Ayan. So, ang ating pambungad na katanungan ay may kinalaman sa mana. Oo. At
na pag-alaman natin dito sa kanyang pagkakalahad sa atin na yung lupain galing sa kanyang lolo at lola at sa ating pagkaunawa ay ipinamana sa kanyang nanay, sa kanyang mama. At ang kanyang mama naman ay direktang ipinangalan sa kanya yung declaration. So sa makatwid, ang aming pong pangunawa dito, tax declaration lang, hindi pa po sa titulo na ilagay yung property sa pangalan po ninyo. At yun ang mahalaga rito, no? Dahil sa yung pong titulo ng lupa at kung iyan ay nakapangalan sa inyo, yun po ang matibay na panghahawakan ninyo na iyan ay sa inyong pag-aari na, no? Yung property na yan. Tama. So, sa tingin ho namin ay ang intindi ho namin, mga declaration lang ang sinabi ho na inilipat sa inyo. Ibig sabihin na baka wala pang titulo talaga. Ano po? Pero kung ito'y nailipat na ho sa inyo ng inyong lolo't lola, ay maganda rin na mapatituluhan nyo na yung property. Ngayon pa lamang, no? Sa ngayon naman ay stepfather po ninyo ay hindi naman po siya tagapagmana rin ng inyong lolo't lola. Ano po? Kaya sa tingin namin, based to sa binigay ninyo na facts, ay mukhang sa inyo talaga na yung property na yan. At kailangan nyo na lang hong patituluhan para maayos na po ang lahat. Masecure po ninyo yung inyong karapatan over the property. Ayan. So, meron pa tayong isang katanungan na pinadala din ng ating isang listener. So, pakinggan natin to. May kaso po ba pag inawol ka sa pinagtatrabahuhan mo kahit wala naman pong pinipirmahan na kontrata? Ayan. So, ito naman ay may kinalaman sa awol or absence without leave, na ikaw ay biglang hindi nag-report sa trabaho, hindi ka pumasok sa trabaho, at nang walang marahil sapat na kadahilanan na naipahatid doon sa boss. Kaya yun ang tatanong niya, wala naman pinirmahang kontrata, pero ayan, may kaso ba pag inawol siya? Yeah. So, siguro, sagutin muna natin, attorney, yung katanungan kung walang kontrata. Okay. Ibig sabihin, walang kasulatan. Yan siguro yung sinasabi, walang pinirmahan. Kung ikaw ba ay empleyado o hindi. Kasi kung hindi ka naman empleyado, hindi dapat natin pag-usapan kung inawol ka o hindi ka naman pala empleyado. Pero ang katotohanan, sabi nga namin ni attorney nung kami nag-uusap, off the air, sabi nga namin na hindi naman kinakailangan ng written contract para ma-establish na ikaw nga empleyado ng isang kumpanya. Kasi kung ikaw ay sumusweldo, pumapasok, at in essence, mapatunayan na mayroong existing na employer and employee relationship. At sa batas po natin, meron hong tinatawag na fourfold test o 4 na panukat para malaman kung ikaw nga ay empleyado. At maganda siguro sa ibang mga nakikinig sa atin na maisip din nila, sandali, empleyado nga ba ako talaga? Tama. So ang fourfold test na yan, yung una is yung selection and engagement ng employee. Ikaw ba ay pinili at ikaw ay in-engage o ikaw yung hinire ng kumpanya? O pangalawa, ikaw ba ay binabayaran ng wages, payment of wages, pinapasweldo ka ba? Sino nagpapasweldo? Kung yung kumpanya nagpapasweldo sa'yo, ay isang matibay na ebidensya na empleyado ka nga. Pangatlo, yung power of dismissals. Sila ba ay merong kapangyarihan na ikaw ay sisantihin? Kung kinakailangan, kasama mo yung disciplinary action. Kasi kung hindi ka naman empleyado, bakit ka dinidisiplina? At pang-apat, ang pinakamahalaga, attorney, ay yung tinatawag na yung control test. The power of the employer's power to control the employee with respect dun sa kanyang means at method ng kanyang trabaho at paano niya ina-accomplish ang trabaho. Nung ikaw ba'y nagtatrabaho, sa iyong pinagtatrabahuhan, ay meron ba silang karapatan na sabihin sa iyo na ayoko ng ganyang gawin, dapat ganito ang gawin mo para ito ang maging resulta ng trabaho mo. So, can they control the means and method on how you deliver your work? Yan ang pinakamalaking test. So, kung ang sagot dyan,
sa mga katanungan dyan ay check at oo, ay ikaw ay empleyado nga ng company, no? Yes. So kung sila ay nagsususpindi o nagdi-disciplinary action based on na ikaw ay nag-awol, ay kinakailangan padaanin din sa procedural due process. Ano? Dapat ikaw ay pasagutin, ikaw ay bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag bago ikaw parusahan ng suspension o kaya termination, no? Meron tinatawag attorney na two notice rule pagdating Yes. sa Yes. sa Pag-terminate, trabaho. oo. Terminate, kinakailangan sulatan ka at bigyan ka ng pagkakataon na ipaliwanag base dun sa kanilang letter sa iyo yung notice na ikaw ay pinagpapaliwanag dahil iniimbestigahan ka dito sa mga sumusunod na mga probable na violation, no? Ito nga yung absence without leave at dapat ikaw bigyan ng sapat na panahon na sumagot, no? Yes. At yung second notice naman nila is yung desisyon nila. Sila ba ay ikaw ba ay sususpindihin? Ikaw ba ay patatawarin o wala, ibig sabihin wala silang findings o pwede rin yung dismissal na tinatawag. Oo. So tingnan niyo yan. Yan yung tinatawag na procedural due process sa atin pong labor laws. Ano po? So yan po ang aming kasagutan diyan. Yes, kung napansin po ninyo ay pinalawig no yung pagtatalakay doon sa issue dahil nga po ang atin namang layunin no hindi lang masagot yung katanungan kundi makapagbigay pa rin ng impormasyon para baka kayo may similar palang question di nasagot na rin natin So ito naman susunod nating katanungan sabi niya ito po ay pakiusap ng isang kaibigan na itanong kung paano nila maipaglalaban sa asawa ng tiyuhin niya na isinali ng property ng tiyahin nila na kapatid ng tatay sa asawa ng tiyuhin niya na namatay na din. Ano po ang hakbang upang makakuha sila ng bahagi sa lupa na isinalin sa ngalan ng asawa ng namatay niyang tiyuhin? Nasabi na ng tiyahin niya bago mamatay na may bahagi sila. Alam po ninyo kasi lalo na kung patungkol sa property, hindi kasi sapat na sinabi lang. Maaring bigyan niyo po kami ng impormasyon sa ito po bang property o ari-arian na pinag-uusapan natin, kanino po nakapangalan sa titulo. Mula po roon, malalaman natin sino ba ang namatay na doon kung meron ma'am. At sa inyo ibabahagi sa amin at meron bang mga tagapagmana na naririyan na siya naman pong magmamana doon sa property noong namayapanan na nakapangalan sa titulo. Kasi napakahalaga ho niyan dahil yung pong nasa titulo na pangalan, yun ang nagmamay-ari ng property. At ang magmamana, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga naiwan, depende sa sitwasyon. Kaya kung maaari po ay ibigyan nyo kami ng paunang impormasyon patungkol sa pagdating sa titulo, sino po ang nakapangalan riyan? May namatay na po ba doon sa sinasabing nagmamay-ari na nakalagay sa titulo ang pangalan? Sino ba ang kanyang mga tagapagmana o naiwan sa buhay? Dahil yun naman ang magkakaroon ngayon ng karapatan doon sa property na naiwan. But mindful po tayo doon sa fact na dapat kung sino yung nakatitulo, sino yung pangalan na nakalagay sa titulo, yun po yung may karapatan doon sa property at ang kanyang mga tagapagmana. Tsaka maidagdag ko rin, attorney, is mahalaga din na malaman natin paano nailipat yung property. Ito ba'y binenta? Ito ba'y dinonate? Kasi ang tanong ho nila ay ito'y napatituluhan na nung tiyahin, yung asawa ng kanilang tiyuhin. At mukhang nasabihan sila na meron daw silang bahagi. So ang question natin dito, paano na ipailipat nung asawa ng tiyuhin ninyo? Kasi pwede ninyong tingnan yan kung ito ba ay genuine ba o peke ba yung dokumentong ginamit and all of those things malalaman natin. Sa ngayon ay hindi ho natin alam dahil si kanino nakatitulo, sabi nyo nga po, at paano ho inilipat. So bigyan nyo ho kami ni attorney ng mas higit pa hong impormasyon dyan. Ayan. So meron pang isang katanungan. Sabi naman niya, naka-leave po ako sa work.
nang ma-mild stroke ako. Ayan. 7 months na wala akong trabaho, binigay ko naman yung hinihingi ng clinic, ng company, neurocardio fit to work naman po ako. Pero hindi na ako na-hire ulit. Ang sabi ng agency, tatawagan na lang daw po ako. October ako na mild stroke, until now, wala pa ring tawag. Matagal-tagal na ha. Ano po ang gagawin ko? Nakaklaim naman ako ng disability, pero sa medicines lang po ito napunta. Hmm. Okay. So, hindi naman ho kayo maaaring sisihin, no? Attorney, hindi sila Oo. pwede ikaw sisihin dahil ikaw nagkasakit. At kung meron ka namang fit to work, clearance galing sa doktor, Oo. dapat ikaw ay pagbigyan. So, Hindi naman alam pwede mo, yung floating ka eh, no? oo, hindi Oo. pwede floating. Lalo na kapag ikay umabot na 6 na buwan, Mm-mm. na ikaw ay free note from the time na ikaw ay natapos siguro yung sick leave na tinatawag, ay dapat ikaw ay pabalikin na sa iyong trabaho at paswelduhin, no? Kasi hindi natin alam, baka naman habang siya ay naka-leave ay siya ay sumusweldo pa din. Ano po? At maganda naman 'yon. Pero kung ikaw po ay hindi ho pinapasweldo dahil hindi ho kayo pumapasok kaya ang dahilan kaya hindi ho kayo pumapasok dahil ayaw ho nila kayo papasukin Mm-mm. nang wala hong sapat na kadahilanan ay hindi ho nila maaari itong gawin nang hihigit sa 6 na buwan. Pag ito po ay umabot ng 6 na buwan, at ito po ay tinatawag na constructive dismissal na po. Kayo po Mm. ay palagay na kayo ay pinakawalan na sa trabaho at maaari pong maging labor case yan. Pero baka naman humaganda ang iyong relasyon sa inyong kumpanya. Kausapin ho ninyo at sasabihin na at mas mabuti dito, attorney, siguro in writing na niya, no? Oo. So data na Yes. niya, at Yes. i-direct na hindi lang sa HR, baka pati sa presidente, para sila Mm. naman ay sumagot kung kayo po Mm. ay kailan na makapapasok. At yun ang magiging basihan kasi, no? Tingnan natin kung ano Yes. magiging sagot nila formally sa inyong formal inquiry din, ano, na nakasulat at padala niyo po. Pwede yung ano, no, via registered mail para may proof kayo Oo. na tinanggap po nila yung inyong liham na inyong inaalam mula sa kanila. Ano po ba ang, di ba, estado ninyo at kailan kayo muling pagre-reportin sa work? Ayan. O ito naman, may isa pang katanungan tungkol na naman sa naiwan ng magulang. Ano? Sabi niya, nung buhay pa ang mga magulang namin, isa sa mga naiwan po ay bahay. Mm. Isa sa mga iniwan pala ay bahay kasi nga po ako ay single. Pinirmahan ng mga kapatid ko at magulang yung kasulatan na yung bahay ay bigay sa aming dalawa kami kasing magkapatid na single. Okay. Pero nung wala ng magulang namin, iniba ng mga kapatid ko yung ginawang at yung ginawang common. Ibig sabihin, hindi na sa amin. So mula doon sa pagkakaunawaan at may kasulatan na sa kanilang dalawa na lamang na single sa pamilya, yung bahay, nung namatay ang mga magulang, hindi na sa inyong dalawa lang yan, sa ating lahat na yan. Ayun. Ang aking katanungan, may bisa po ba ang kasulatan sa kamay na pirmado ng mga kapatid ko? Diba? Nagkaroon sila ng kasulatan, handwritten. Oo. Yes, yes. Okay, so ano po ba itong kasulatan na ito? Ito po ba ay tinatawag kasi buhay pa ho ang iyong mga magulang. Ano po Yes. yung kasulatan na yan? Ito po ba ay tinatawag na ito po ba ay dinonate sa inyo ng magulang ninyo ang lahat ng mga properties at nag-witness ang inyong mga kapatid? Kasi kung ito po ay donation in writing, dapat ho malinaw na nakasulat ho, nakatitik dun sa papel kung ito po ay inilipat na po sa inyo. Ano po? At kung ito po ay malinaw na idinonate na po sa inyo, dapat ho meron din ho kayong acceptance in writing ng donation na yan. Yes. At may babayaran ho kayo na Tax. taxes po dyan, donor's tax, Donor's tax. para ito po ay mailipat po sa inyo. Ngayon, kung hindi ho kasi mukha ditong nangyari, ay hindi ho ninyo inirehistro itong kasulatan na yan. Kahit handwritten po yan, basta ito po ay pirmado at malinaw ho ang wordings na ibinebenta po sa inyo at nililipat, maaari ho yung maging epektibo. Subalit, kinakailangan
maiparehistro po ninyo yan. Ngayon, yung mga kapatid, kung pinaltan po nila ang kasulatan na yan, ay kinakailangan nakadepende pa rin ho yan kung papaano ho nila ginawang common, no? Ano ho bang pinirmahan at pumirma rin ho ba kayo doon sa bagong kasulatan? So, baka kasi attorney, ang iniisip ko dyan, naggawa sila ng extrajudicial settlement Oo. amongst them na parang isinantabi na rin yung unang kasulatan. So, kung meron hong extrajudicial settlement of estate at pinapipirma ho kayo at hindi ho kayo sang-ayon, ay huwag niyo hong pirmahan. Kasi hindi ho yan kaayon naman sa kasunduan na pumayag sila kasama ang inyong mga magulang. So, pag-usapan bilang mga magkakapatid. Kasi po depende sa tama yung nabanggit ni attorney, no, yung kaano pong klaseng kasulatan yan. Kasi maraming klase yan. Katulad niya, kung donation nga ba yan. So kung donation, attorney, nabanggit mo na merong mga specific na mga na kailangan makita doon sa kasulatan para masabing valid yung donation. Yes. Kasi kapag kasi ganito, pinag-uusapan natin property, lalo na yung mga real property, no? Talaga pong ang transfer niya sa pamamagitan ng mga kasulatan dahil hindi mo naman kayang, di ba? Talagang ibigay physically, no? So, mahalaga po yun na rating nyo sa amin, malinaw, ano po itong kasulatan na ito. At iba rin naman po ang requirements. Kung yan ay deed of sale, no? Yes. Kaya napakahalaga pong yan ay mapaalam niyo sa amin. So bigyan daan pa natin. Okay. Baka hindi pa napanotaryuhan. So isang issue din yan. Ano po? So kailangan masilip ano hubang contents na ang pinirmahan po ninyo. Ayan. So meron pang isa rito, no, may kinalaman pa rin sa inheritance. Ako, marami talagang issue rito, no? Oo. So sabi, may inheritance kami from parents, patay na po silang dalawa. Ang title po ng lupa, nasa mother title pa. Marami rin ganyan, ano? Pero meron na silang magkakapatid na location. Okay, location, ibig sabihin, parang pinagkasunduan na po ba kung saang bahagi ng property ang mapupunta sa bawat isa? Pakilinaw din po yan sa amin. Yung sa amin po ay may part na isa nila na isang brother namin na hindi namin alam. Binabayaran ko na po yung pagkakasanla sa pinsan. Ang ginawa ng pinsan, pinatayuan na agad ang bahay niya. Ayaw na pong ibigay muli sa amin. Ayaw pinagsanlaan, ano? Sanla pa lang Oo, binabayaran naman. So bakit iilitin at bakit papatayo ang kaagad ng bahay, ano? Hindi pa naman napapasa kanya talaga, no? Yun ang pagkaunawa natin, ha? May laban po ba kami na maibalik sa amin yun? Dinala ko na po sa barangay para pa mapag-usapan ng maayos. Pero hindi po kami sinipot at nakikipagmatigasan. Ano po ang dapat namin gawin? Ay, oo. Dito pa lang sa mga katanungan to, medyo mabigat na, no? Kasi pag talagang pamilya ang nagkakaroon ng problema para lang sa, di ba? Sa mga ari-arian na naiwan, ang bigat po talaga. Sa tingin ko dito, attorney, una sa lahat, sinabi dito ay, ang pagkakaintindi ko sa inyong katanungan na ito po'y lupain ng inyong pong mga magulang, pero ito po ay nakatitulo doon sa mga lolo't lola pa nila. Mother title pa. No? Mother title. So, tama. yung magkakapatid po ng inyong mga magulang, kasama ang inyong mga tiyuhin, tiyahin, ay hindi pa ho na isa-subdivide sa kanila. Wala pang separate titles. Pero ito po ay mayroon na sigurong survey plan na tinatawag na mayroon ng si panganay dito sa property na to, kay bunso dito sa side nito, dito. Pero hindi pa rin nakatitulo yan. Ano, ibig sabihin, wala pang title pero merong usapan. So unang katanungan, pinatayuan yung isang property, yung lugar na supposed to be sa mga magulang ninyo na dapat sa inyo na tinayuan ng inyong pinsan dahil nangutang ang inyong isang kapatid at isinanla yung lupa. Unang tanong, meron hubang karapatan ng inyong kapatid na isangla ito para sa inyong lahat? May pinirmahan po ba kayo, magkakapatid? Ngayon kung wala po, ay pwede nyo sabihin na wag ho kayong idamay lahat doon sa kanila po naging usapan. Yan po ang una. Ano? Pangalawa po,
kahit ho na nagbigay ho kayo ng permiso na isanlaho sa kanila, no? Ang kadahilanan po na sa pinsan niyo ho isinanlayan kasi wala hong tatanggap na iba na pagsasanlaan dahil Oo. yung titulo po ay hindi pa nailipat. Oo. Okay, so kung sakaling nangyari ho yung sanlaan na yan at meron hong pahintulot po ng bawat isa, ay hindi naman ho pwede basta-bastang tayuan yung area na yan. So, ang amin po sigurong pwede pong ma-suggest po sa inyo dyan ay ipasubdivide nyo na po yung properties po na yan. Ano po, kung tinatayuan ho ng pinsan ninyo yan sa kanilang pamilya, eh doon na lang ho siguro sila. Yung side na lang po na yan, ang kunin na ho nila at hindi ho yung side na inyo pong ibibigay sa inyo na malinis. So it's I think, kung hindi ho maayos po ito na usapan, katulad na binaranggay nyo na po, ay ito pong masisettle na po ito through the court, through the subdivision po ng property sa mga magpipinsan. Oo, yun lang ang makikita mo yung complication kapag talaga hindi po naasikaso yung paglilipat na ng mga property, lalo na may namatay na, no? Alam mo, yan din ang dahilan kung bakit ngayon nga na-extend muli yung amnesty, yung estate tax amnesty, ini-encourage ho tayo kasi ng pamahalaan na isettle na ho natin yung ating mga ari-arian na katulad nito, nasa mother title pa. Alam po ninyo, nahihirapan po yung mga susunod na henerasyon. Nagiging issue pa po at nagiging dahilan pa para mag-away-away at magkawatak-watak imbis na hindi ba kung naiayos na noong paman, wala sana pong ganitong sitwasyon. Kaya matuto rin po tayo rito. Tayo, mga magulang na rin tayo ngayon, meron man po pa tayong mga naipupundar, isipin na rin po natin na yan ay maisettle na rin nandun sa ating mga anak para po naman sa pagkakataon na tayo kunin ng Panginoon. Hindi po sila mag-away-away kasi ang dami na natin tinatanggap na ganitong katanungan every week na nagkakaproblema po talaga ang pamilya dahil lang doon sa ari-arian na hindi po naiayos. Ayan. So, yan na lang yung ating nalalabing oras na maigugugol dito sa ating payo de asunto at malamang-malaman ang ating naging pagtatalakay rito. Nawa po ay marami kayong natutunan. At kung hindi po nyo napakinggan ng buo yung ating kasagutan, maaari po niyang balikan yan dito sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi ho namin nasagot ni Attorney Chona, ang iyong question na ibinigay na po, ay maaari nyo po itong abangan sa susunod pong mga Sabado. Okay? Sa mga may legal concerns po, ay maaari ho kayong mag-message lamang sa aming Facebook page. Ay pwede rin ho kayong mag-send ho ng inyong audio o video message ng inyong katanungan. Sige po. So, tandaan po natin, masaya ho kami kapag kayo po'y nagpapadala ng mga katanungan na yan. Yes. Alright, so ngayon tayo ay dadako na sa ating prayer time. Heavenly Father, we thank you for this time na binigay mo po sa amin. Pinahintulutan niyo po kami na kami po ay muling makapag-serbisyo sa amin pong mga kaagapay, sa mga kasamahan, Lord, sa mga nakikinig po, sa mga tao, Panginoon, na dumadanas po ng iba't ibang mga pagsubok, Panginoon, bigating legal. Dalangin po namin na kumilos ka, Banal na Espiritu, sa kanilang mga buhay. Kumilos ka, Panginoon, sa kanilang mga relationships. Pag-ayusin mo po ang mga pamilya, ang bawat alitan, ang kaibigan. Dalangin po namin na ikaw ba din, O Diyos, ang magbigay ng hustisya sa mga taong pinahihirapan, Panginoon, dahil sa kasalanan, Panginoon, na that is going around, Panginoon, in our society. Father, we pray that you would bring comfort and direction and wisdom sa bawat isa po sa amin, sa lahat po na amin nakikinig. Salamat po, Panginoon, sa ministeryo, O Diyos, ng FEBC for the many years of effective ministry that blesses, Lord, so many people and listeners. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen. Salamat ho mga kaagapay sa lahat ho ng tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube.
at sa Channel 185 sa Signal TV sa atin pong GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyayan sa inyong lahat na samahan kami muli sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan sa ating mga social media platforms. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, Kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.